congratulations to your new BMX movie. Tanong ko lang, dahil kainan yung title ng movie, what is your favorite meal of the day at bakit? Ako po, ano talaga, hipon, kahit anong luto. Ano yung kain, katawan, tapon, ulo dyan. Meal of the Meal of the day. Breakfast, lunch, Ay, sorry, merienda. breakfast. Yes, kasi para may energy buong araw, breakfast po. Ayan, thank you. Si Bird. Midnight snack. Charot. Midnight snack po siguro. Bakit, Bird? Parang ano lang siya. Pagmamahal, charot. Hindi, kasi malate ako matulog. So, madalas, nag-snack talaga ako ng madaling araw. Pero alam mo ba daw nakakataba yun pagka sa meal? Kaya nga ako tumaba eh. Okay, si Directed. Ako siguro dinner. Kasi once a day lang din ako kumakain sa ngayon. So, mas preferred ko yung dinner. Early dinner para segue na yung ibang pwedeng gawin after dinner. Yun, dinner. Thank you, Direk. Yung second question ko, dun sa dalawang cast natin, what are the challenges you encounter during the shoot nitong kainan na inyong movie? Sa dinami-dami ng mga character na ginawa nyo, movie na ginawa nyo sa BMX, ano yung pinagkaiba nito? At ano yung mga challenges na in-encounter nyo rito? Ako muna. Alam niyo yan kung bakit. Nung binigay sa akin tong BMX special na kainan, I was expecting that it was so easy for me. Kasi nga, mag-host ka lang naman magsasalita ka lang, ganun-ganun. Pero alam mo, mas pipiliin ko pang umiyak. Umarte. Kasi, ang hirap pala. Ang hirap palang mag-hosting. Like, lalo na pag, okay lang mag-hosting ka like ganito, ganyan. It's your normal voice. Pero once mag-hosting ka about sexiness, ganun, medyo challenging for me. But, in the long run, okay naman siya. Tapos yung isang challenging dito kasi wala akong tulog that time. Parang isang oras lang yung tulog ko. Dumating na ako ng set, walang pumapasok na script sa akin. Buti na lang, sobrang haba ng pasensya ni Direk. Talaga. Ayun. So, ikaw na magsabi. Ayun, same po kasi kay Ate Vern, wala rin po ako tulog that time kasi the day before po yung shoot, morning nag-audition po ako sa workshop nila Direk Joel naman. Tapos gabi naman po, nag-Viva Cafe show po ako dito. So, ilang oras lang din po yung tulog ko. Pero thankfully naman po, kahit hindi ko pa po masyadong kabisado yung script, nung kada sequence, kinakabisado po talaga namin siya. And pumapasok siya sa ulo ko, which is thankful po talaga kami ni Ate Vern kasi naitawid. And maganda pa rin po yung kinalabasan. Thank you po. Okay, thank you. Congratulations, everyone. Thank you, baby. Okay, thank you so much. Ngayon naman from Marinas University, Junardo. Okay, Direk, anong form, anong concept nitong special? Okay, I'm sure hindi ito ordinary BMX, di ba? Anong pagkakaiba nito sa ibang BMX? Okay, thank you, Tito John. Magandang hapon sa lahat. Ang kainan na BMX special siya, hindi lang siya yung pag-introduce or pagbigay ng highlights ng mga films na pero yung term na kainan kasi, interesting siya kasi parang metaphor talaga kasi siya ng yung gutom natin sa food tsaka sa sex, sabihin na natin, no? So yun yung challenging part doon. At the same time, yung challenge for me doon, yung paano ko ba siya mai-connect? Although alam naman natin yung connection ng food and sex sa bawat isa sa atin since na primal, natin yun primal need or kailangan natin yun to survive. So what makes this different is that yung doon pa rin yung sophistication, pero yung sensuality. At the same time, hindi tayo doon nawawala sa at the end of the day, hindi ko lang siya kapanoorin dahil gusto kong malibugan. But kundi gusto kong ma-realize na sa buhay ang lahat ng bagay nakakaranas tayo ng gutom And yung gutom na yun, hindi lang sa food, but minsan, most of the time, sa connection sa ibang tao. It could be intimacy, it could be friendship, di ba? So yun yung una kong
inaral at inintindi bago ko siya ginawa para hindi lang siya magmukhang okay, tagulan lang ng food and sex. At the end of the day, dapat mararamdaman ko bilang manunood na importante pa rin, since na primary na siya na pangangailangan, yung need or gutom for intimacy connection. Yun. Walang leading man dito. Wala siya. Special siya, Tito Jude. Ah. Binibigay namin yung mga highlights sa bawat, may pinifeature kami mga films, then highlights doon. At the same time, yun yung challenge sa girls kasi hindi lang siya hosting na nag-introduce ka lang ng spills. But you have to do something na mas sensual, kakaiba. Yung presentation no, ano. Yes, parang ano lang din, parang pag-food style lang din, pag-present ng pagkain. Merong ano. Yes, yun yung kakaiba sa special na ito. Mas daring siya, kani nahirapan din ako. Kasi, Mahirap yung direct. correct. Mas mahirap siya i-direct kasi hindi lang yung skills eh. Ang skills kasi shoot mo lang siya, pa-memorize mo lang, go na. Ito hindi. May hindi ka gagawin. Meron talaga. Yes, po. Kumbaga meron mga palabok pa. May mga diba? eme. Eme pa, di ba? Hindi, ano kasi Bert, sinabi ni Bibi na pagbabalik mo to, David, natagalan sa kabagaling. Nawala ka ba, Bibi? Hindi mo ako pinapanood. Bert? Oo, matagal na kita ngayon lang kita uli nakita, in fairness Wala na bago sa'yo Makulit lalo. Makulit lalo. Oo. Bakit, matagal ka ba nawala, Bert? Isang taon. Sa taon. Anong ginawa mo? Nagpahinga. Napagod din. Charot. Hindi naman. I mean, may mga personal problems na ako in life. Ganun. But outside, sa work naman wala naman. Okay. Dami nagbabalikan si Jen Rosa, si Angelica, tapos ikaw, Bert. Sino pa bang babalik dito? Ano, Jojo? Hindi ko mamaninig kasi para mas maganda itong tanong ni Jojo. Oo. Kasi pag matagal na nawawala, Bern, pinagdududa, nabuntis, ng anak, or what. Alam mo naman sa showbiz, yun ang karugtong pag nawawala. Isang taon ka, di ba? Siyempre, 9 months yun. Actually, pinapadala ko yung anak ko sa bahay. Hindi, Ano lang talaga. Pahinga lang. Ano lang talaga, problema sa sariling Personal problem. Personal problem lang talaga. Ngayon, okay ka na. Okay pa sa alright. Mabuti naman, that's good. Anong kinain nyo dito? Parang na-intriga ako sa kainan. Ano ba nagkainan ba kayo dito? Literally, figuratively? O naghanda kayo ng pagkain? O kain na kayo? Yeah. Ang dami kong pagkain doon. Ano ang pagkain? Lalong-lalo na po yung whipped cream. Whipped Yung po cream. yung abangan niyo yung whipped cream sa katawan. Ay, grabe naman. Yun. Dahil si Direk na lang tanungin ko, dahil babae ito. Direk, kung kumpara mo sila sa food, ano silang dalawa? Yung talagang magugustuhan, na lalantakan, talagang pagnanasaan, kainin. Sisig tsaka lechon. Wow, silang dalawa. Ma-cholesterol, nakakamatay. Parang mas masarap pag bawal. Yun yung mga pagkain na yun eh. Pero yun yung mga pagkain na parang masarap pa rin kainin. Ayun. Tempting. Parang gano'n. How long yung running time nito, Direk? 1 hour and 10 minutes usually. 1 hour and 10. So it's a special. Special. Wala bang bago ba itong Direk? Yung bagong presentasyon mong gagawin dito? Yun nga po, yung mga host, kasi nag-direct na rin ako ng mga specials before. Hindi siya ganun ka-daring compared sa ito. No? Yun nga, sabi ko, kadalasan, in-introduce lang yung highlight ng film na tawag dito na in-highlight sa specials. Pero this time, yung mga host natin, naging daring na rin yung mga ginagawa nila. Very big na Max pa rin pag-hindi. Yes, okay. Okay, thank you and yun lang. Panoorin ko nga para mapusog ako. Thank you po. Yeah, very unique and creative, ika nga ang storytelling. Abangan natin
natin. Ngayon naman from Hataw, the Showbiz Circle and Police Files, Romel Gonzalez. Yes, hello. Ang question ko for the two girls, kasi di ba nag-host kayo dito sa kainan? Ikaw muna, Ashley, sino ang iniidolo mong host? Siguro po ang lagi ko kasi napapanood si Miss Tony Gonzaga. The way she speaks and kung paano niya talaga damdamin yung bawat sinasabi ng kasama niya. Pero here po kasi parang more on kulitan po yung hosting namin eh. Kaya ano po kasi, nagtrabaho po ako sa McDo dati. So medyo po alam ko kung paano po mag-hosting kasi kapag Christmas party po ng mga bata, ako po yung nag-hosting. Kaya parang ganun din po yung dating dito. Bata, siya yung bata. Iwan niyo po. Gwen, ikaw, sinong idolo mong host? Idol ko. Sarili ko, host na ako dito. Wala kasi akong masyadong kilala ng mga host. Sorry. Okay. Next question ko sa inyong dalawa din. Since kainan ito tungkol, well, literally and figuratively tungkol sa pagkain, ikaw, Ashley, kung maniluluto ikaw pagkain na specialty mo, sinong male celebrity ang gusto mong pakainin ng niluto mo? Ano muna yung lulutuin mo? Ano ba? Siguro, ang hirap pag hindi nagluluto. Ano po? Sinigang na lang. Para maasing-asing. Siguro ibibigay ko siya kay Donnie Pangilinan. Ibigay na niya ng pangalan. Ayan po, para matikman niya kung gaano kasarap ang luto ng isang Ashley kapag sinigang. Namit mo na ba siya? Hindi pa po. Okay. Gwen, ikaw? Since favorite ko yung pinakbet na maraming kalabasa at maraming okra. Siguro, hindi kasi siya Filipino actor eh. Ano siya? Korean actor. Siguro si Byeon Woo-suk, kaya pupunta siya dito, October. Alam na lang. Yun, papakain ko sa kanya yun. Wala bang local, Vern, para medyo... Local? Teka, hanap na ako. Sige, ding-dong na. Ding-dong natin. Sorry, Miss Marian. Okay, thank you, girls. Thank you And po. congratulations. All right, thank you. Moving on to batch 2 this afternoon, we have Dolly Ann Carvajal, Jasper Valdez, and Kiko Escuadro. For now, from Philstar, we have Dolly Ann Carvajal. Okay, paano kay Derek and kay Vern and kay Ashley? Paano ng different movies, different parts, anong favorite nyo among all the movies featured? Sa akin. Sige, ako muna. Siyempre yung props, movie ko yun eh. Isa yun sa mga naka-featured po dito na movie. For me naman po, syempre yung sa Merienda, which is Malagkit. Yun po kasi yung first movie ko, March 2025. So, actually first movie pa lang po yun, pero grabe na po yung pinagagawa namin doon eh. May kakanin, nilagay sa katawan, tapos may foursome din po. Kaya, ayun po talaga. Thank you po. Hi, Miss Danny. Na-miss kita. Ayun. Tawag dito, yung sa akin naman yung pelikula ng dalawang girls ko siya. Picture, safe yun. Safe. Yun yung movie na interested ako. Okay, last question. Naniniwala ba kayo na may food na parang aphrodisiac? Sige, unahan mo ma'am. Opo. So, ano yung aphrodisiac? Para sa akin yung Oysters. Oyster talaga. Bilang Ilonggo, usual sa amin talaba talaga lagi. Namit-kit. Namit kit ang talaba. So, yan yata, nagbunga yan sa akin. Sabi na sa ako dahil sa talaba. Yung anak namin. So, yun sa akin natin gano'n yung talaba. Ashley and Vern. Ako po kasi napanood ko lang sa White Chicks, yung aphrodisiac nila. Yung lobster din po yata yung kinain nila dun eh. Pero personally, ikaw wala. Wala po. About Vern.
lahat. Kasi gusto ko kumain lagi ng pagkain niyo. Huh? I appreciate every food kasi it's a blessing, di ba? Eat all you can. Eat all you can. Pwedeng tagline ng movie niya. Thank you. Thank you, Miss Dali. Okay, Miss Dolly, maraming salamat po. Ngayon naman, pakinggan natin ang mga tanong ni Jasper Valdez from Manila Standard. Good afternoon po. My question is for Vern and Ashley. Host kayo dito pero pagdating sa paggawa ng mga pelikula, may pressure ba na every VMX project has to be more daring than the last? For me naman po, siguro part of it, more daring, but para sa akin, habang mas tumatagal yung mga movies, habang mas gumagawa kami ng mga movies, mas kinagalingan po namin siguro sa pag-arte. Kasi parang nagla-learn po kami every project na nagagawa po namin. Of course, it's VMX, so party, more daring, gano'n. Pero mas, napapansin ko lang po, mas fino-focus po namin yung acting. For me naman po, depende po sa scene and character kung paano po ka-daring yung magiging love scene namin. Ako po kasi, tulad po ng sabi ni Vern, more on acting po talaga kami. Doon po kami nagpo-focus and as I said earlier po, depende po talaga sa scene, sa story, kung paano po ka-daring ang isang sexy. Thank you. My next question is, ano sa tingin niyo yung biggest misconception sa mga actors na gumagawa ng VMX projects? Tingin ko po, ang akala ng mga nanonood is kung ano po kami sa movie, ganun na po kami sa totoong buhay. Which is hindi po talaga, napakalayo. Tulad ko po, kung makikita niyo po ako sa mga movies ko, daring na po yun para sa akin. Kasi in real life po, balot na balot po ako pag nakita niyo lang po ako dyan, balot na balot po ako or naka-t-shirt po ako na malaki and basta hindi po ako, kung ano man po ako yung mga nasa movies ko, it's just the character and the story itself. Yun po. Thank you. Sa akin po, misconception, parang sanay na po kasi ako sa word na yun eh. Kahit anong explain ko po sa mga tao, kung yun talaga yung paniniwala nila, okay lang po. Kasi totoo naman, naguhubad naman talaga kami. Though, so, pagdating po sa personal life, parang yung mga taong close lang po sa akin or friends ko yung may alam kung sino ako. Ayoko naman magmalinis, but yeah. And then, parang para sa akin, ano siya, compliment na nami-misconcept kami, ibig sabihin, nadadala kayo. Thank you po. Okay lang magdagdag. Sige po, sige. Sige. Siguro ito sa perspective ng isang director. Try ko na rin kasi akala ko dati madali lang gawin yung mga sexy films. No? Na-try kong gumawa ng mga talk shows, gumawa ng mga TV series. No? Lahat ng klaseng pwedeng gawin. Nung gumawa ako ng Viva Max, actually, dito ako nahirapan. Mahirap pala talaga siya. Si Direct Opel nga kanina, ibang animal siya. No? Kasi coming sa perspective ko bilang artist, bilang director, hindi lang basta-basta na ayoko kasi pumunta dun sa point na na-exploit ko na yung artista ko na gawin nyo lang to. Kailangan may pinanggagalingan. So mas doble trabaho sa akin bilang director kasi kailangan i-explain sa kanila saan nanggagaling yung eksena na to, bakit kailangan gawin ito. No? So, tapos doon tumaas yung yung respeto ko sa mga actors na gumagawa ng mga sexy films. Hindi madali na, lalo na sa panahon ngayon. No? Kung compare, last time nagkwentuhan kami ng isang sikat na sexy actress din ng 1980s na gumagawa ng mga bomba films. Sabi ko, mas ano ka pa nga mas lucky ka pa kayo. Kasi sa panahon ngayon, nandiyan na lahat nasa online na lahat ng mga pinagagawa nila. So, habang buhay nandun na yun. So, yung respect ko sa mga tao na gumagawa ng mga bagay na ganyan, mas lalong tumaas. Mahirap siyang, at marangal siyang word para sa akin. So, yun lang po, dadagdag ko lang din dun sa perspective na ng gano'n, yung tingin, no? Yung pananaw ng ibang tao
sa work nila, sa work namin. Kasi kahit ako pag kinasabi na, gumawa ka pala ng Bima Box direct. Parang may something, di ba? Pero sa isip ko, kayo kaya gumawa ng Bima Box, kala na siguro madali lang gumawa ng sexy view. Mahirap. For me, sa perspective. Thank you. Thank you po. Alright, very, very well said. Maraming salamat po. Ngayon naman from Radar PH, pakinggan natin si Kiko Escuadro. Hello po, congratulations. Ay, first question ko kay Vern. Hello. Kanina na-mention mo about matagal kang nawala. Anong nangyari? Charot. Ano siya, like sa buhay-buhay. Sige, isang clue. Namatay yung nanay ko. So it's one of the reason. Ayun lang. Naapektuhan ka ba nung yung mga ganong pangyayari? Paano mo hinarap? Sa akin, wala akong choice eh. Kailangan kong harapin. Kasi naman, di ba? Pero na-depressed talaga ako. I was depressed for a year. And di ako lumalabas ng bahay. Pagkatapos ko kumain, higa, tulog, kain, higa, tulog. Ganun ang ginagawa ko for a year. Kaya ako tumaba. Alam ng mami mo na artista ka? Yes, alam niya. Paano kanya sinuportahan? Always naman siyang supportive sa akin eh. As much as wala akong ginagawang pangit, wala akong ginagawang basta malinis lang yung konsensya ko, malinis yung tinatrabaho ko, wala akong tinatapakang tao. Isa is nakakapag-support ako sa kanila. Since you're back, paano mo nasabi sa'yo na ready ka na ulit na bumalik? Ano yung nag-decide sa'yo, deciding factor mo na babalik na ako, okay na ako? Kasi kung magpapakain ako sa depression, baka anong gawin ko yun. So, kung lagi na lang akong depressed, anong mangyayari sa buhay ko? Like, hanggang matsugi na ba ako, ganito na lang ako forever. Hindi ako papayag. Siyempre, kailangan natin ng fighting spirit. Paano mo tinulungan yung sarili mo? Walang ibang tutulong sa sarili ko lang. And, parang kinakausap ko yung sarili ko na, dito ka na lang ba? May de-depress ka na bang habang buhay? O, tatayo ka ulit? Haharapin yung mundo, pagsubok, hanggang sa magiging lesson na lang yung mga nakaraan. And kung saan, ngayon, nandito na ako. Like, depression, saan ka? Diyan ka lang. Good for you. Welcome back. Thank you po. Paano, kay Ashley, paano mo sinuportahan? Alam mo ba yung pinagdaanan niya? Ngayon ko lang po narinig. So hindi siya naging vocal nung ginagawa niyo yung project? Very masayahin po si Vern during shooting. Napakakulit. Kaya ngayon po nakakalungkot na malaman na ganun pala yung pinagdadaanan nila. So totoo po pala talaga na kung sino yung mga taong masaya kapag kaharap ka, sila pala talaga yung pinakamalungkot instead. Vern, nakwento mo kay Direk, alam ni Direk yung nangyari. Direk, alam mo? Hindi, actually ngayon lang. Pero nakaka-relate ako sa kanya. Kasi napagdaanan ko rin yan for some time sa buhay ko. Actually, I'm very open ako when it comes sa mental health kasi advocacy ko rin yan eh. I was diagnosed bipolar tapos nagkaroon din ako ng major depression for a time sa buhay ko. Ano ko yun, naiintindihan ko yung sinasabi niya na hindi makalabas ng bahay. Ilang buwan ako na hindi nag-work nun eh because di ko alam eh. So, it's good na na-discuss ito with na at least ang mga tao. Hindi, parang lang to eh, parang stigma lang din ng pagiging Bima Box na artista. Yung usapin ng mental health. It's good na hindi naman pinili ng tao na magkaroon ng depression eh. Hindi naman pinili ng tao na. So, I can relate sa sa pagdaanan niya. And siguro masabi ko lang din na kaya siya basta tulungan yung sarili at humingi ng tulong, professional help at sa iba. Hindi kahinaan na magkaroon ng ganun. So, yun siguro sa akin. Direct na mention mo na rin naman na pinagdaanan ka before. And if you don't mind, ano yung trigger point, ano yung nangyari sa'yo?
depression sa work kasi napagod din ako kasi at the same time genetics din coming from a family na merong may social anxiety, may bipolar disorder, ganun. At the same time yun yung napagdaanan ko. Pero I'm very blessed na nakabalik na repackage yung sarili ko, coming back stronger, no? And nakaka-intindihan ko, nakaka-empathize ako dun sa situation na yun. Direct, while doing this project, nakitaan mo ba si Vern ng something, at paano mo siya yung working relationship nung time na may pinagdadaanan siya, na hindi mo alam? Dahil siguro ako naman, hindi ko naman personally alam yung mga pinagdadaanan ng mga actors ko during sa set, no? Pero bilang director, naging cautious ako dun kasi di mo alam hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat tao. And at the same time, coming dun sa situation na may ganun din ako, siguro mas more lang ako, may empathy lang ako dun sa, kahit sa work, yun yung isa siguro sa tututunan ko nang nagkaroon ako ng mental health issue. Mas magkaroon ako ng empathy, may puso ako. Mas naiintindihan ko yung kalagayan ko at yung kalagayan ng ibang tao na nakakaranas nun. Okay. Thank you. Congratulations. Thank you, Vern. Thank you po. Alright, salamat po. And so sorry to hear that, Vern and Direk, but we're glad you were here and you are well. Okay. Ngayon naman, move on sa final batch this afternoon na magtatanong sa kainan. We have Richard Paglikawan, Leonardo Peralta, and finally Jaco Manangan. From Lionheart TV, let's hear from Richard Paglikawan. Hello, good afternoon. So, usapang kainan tayo. Ang nagtitrigger kasi ng pagkain ng tao, hindi lang syempre yung mga senses, pero there's hunger. And speaking of hunger, as an artist, start tayo kay Direk. Ano yung hungry ka hanggang ngayon? Hunger for life. Daming times na may mga, yun nga, parang sarap ng sumubok, pero sarap pala ng buhay. Yung hunger for life, to discover new things, gawin ng mga bagong bagay, pag-direct ng Viva Max, exciting yun, nakakaiba sa akin yun nung kinuha ko na yung project na yun. Challenging and very, very tawag dito, nakakataba rin siya ng puso. Mas nakikilala ko rin yung sarili ko bilang artista, bilang actor, bilang artist, bilang director. No? So yun, hunger for life. Thanks, Direk. Siguro hunger for success. Siguro lahat naman tayo. Pero yun talaga sa akin. Ashley? Ako naman po, hunger for keep pursuing my dreams. Kasi tulad din po ng story nila kanina, tinalikuran ko na pong maging artista noon. Kasi nung 18 po ako, namatay din yung mother ko hanggang sa mag-domino effect siya. Hindi pa ako nakapagtapos. Ayun, kaya po ako napasok sa McDo. Tapos, hanggang sa naging call center, hanggang sa ngayon po, nandito na ako. Kaya sobrang thankful po ako na kinigib ko po yung dreams ko na maging artista. Kaya sobrang thank you po sa inyong lahat. Thank you. Thank you, Ashley. Ito na lang, ayun ko na ako. Speaking of kainan pa rin, as host, kay Vern at saka kay Ashley, bigay naman kayo ng lighter naman ng ETS regarding sa shoot nyo, kumusta yung mga deliveries nyo ng lines, and syempre may mga nire-enact ba sila dito ng direct? May mga daring din silang ginagawa. Yun nga yung kakaibahan nito Hindi lang sila nagbibigay ng spills, but nililip nila tayo dun sa parang wina-warm up tayo ng mga host natin para dun sa mga highlight ng bills. So yun yung kaibahan. Yun yung challenge sa kanila. Challenge din sa amin sa production. Vern and Ashley, kumusta yung hosting nyo and kumusta yung, paano nyo, may mga pwede ba kayong funny and anything na memorable in delivering lines dito sa kainan? Marami pong nakakatuwang spills. And hindi ko na po alam kasi nga ang dami. Daming funny moments, like even though walang spills, funny
funny, ang sarap ng, ng vibe namin dun sa set. Si Direk ang haba ng pasensya sa akin, kahit kahit paulit-ulit ko basahin yung spiel ko, yung walang pumapasok sa utak ko kasi nga, di ba, wala akong tulog. Tapos, pagdating namin sa amin dalawa, pagka mayroon kaming mga scene na hindi nyo makikita sa iba, BMX special. Dito lang po. Ayan. Mga ginawa namin na tawa lang kami ng tawa. And siguro yung isa sa pinaka-memorable na nangyari nun is yung yung pagka-wrap up namin. Dapat di ba wrap up? Sakto may nilabas silang cake. Kasi birthday ko na noon, alas 12. Last year, nag-shoot din ako ng birthday ko. And this year, na naman. Ayan. So, isa yun sa napaka-memorable para sa akin. Thanks, Vern. Ashley? Ako po siguro po yung sa lines, parang yung ang pagkain, parang sex, hindi minamadali. Yun yung tumatak sa akin, kasi ako po yung nagsabi nun. Then sa mga ginawa po namin, siguro yung glass pong, which is yung nasa pool. Kasi akala ko may suot kami. Ayun po, abangan nyo rin po yun. Yun po yung bago ilabas yung cake. May mga ginawa po kami ni Brandon na talagang kakaiba sa pool. Sa pool na sa pool. Yun po, thank you po. Thank you po. Congratulations. Thanks. Okay, maraming salamat.